Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ilang mga senador gaya ni Senator Juan Miguel Zubiri at Senator Kiko Pangilinan ang nagsusulong ngayon ng isang resolusyon upang himukin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang ipatigil ang operasyon ng online gambling sa bansa. Bagamat hindi nabanggit ng Pangulo ito gaya ng ginawa niya noong nagdaang SONA sa Pogo, kumpiyansa si Neophyte Senator Erwin Tulfo at bagong chairman ng Games and Amusement Committee na titindig ang kaniyang panel gayon din ng ilang senador sa pagban ng online gambling. Samantala, binatikos naman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang pagkor dahil nasasayangan sila sa kita ng naturang pasugalan. Ayon sa CBCP President na si Cardinal Pablo Virgilio David, hindi dapat manguna ang kita sa moral duty. Ipinagdiwang nitong Miyerkules sa Pilipinas ang ika-78 taong anibersaryo ng Chinese People's Liberation Army. Ang kaganapan tunghayan sa aking ulat. Sa ika-78 taong anibersaryo ng Chinese People's Liberation Army ngayong taon, ipinagdiwang ito hindi lamang sa Republika ng China, kundi pati na rin sa mga bansang patuloy na nagpapahatid ng suporta sa organisasyon. Ang Liberation Army na ito ay militar ng Chinese Communist Party at ng China na binubuo ng 4 na serbisyo, ang Ground Force, Navy, Air Force at Rocket Force na may 4 na sangay, ang Aerospace Force, Cyberspace Force, Information Support Force at Joint Logistics Support Force. Nitong Miyerkules, July 30, isa ang Pilipinas sa mga nagdiwang ng selebrasyon kung saan nasa 300 panauhin ang inimbitahan upang makisalo sa pagdiriwang na ginanap sa isang hotel sa Taguig. Ang kaganapan ay dinaluhan ng ilang uniform personnel mula sa iba't ibang nasyon bilang suporta sa pagkakatatag ng organisasyon. Nagpahatid din ng suporta ang ilang ambassador at mga federasyon gaya ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. At para formal na umpisahan ang pagtitipon, nagbigay ng pamuklat na mensahe si Republic of China Ambassador to the Philippines, Wang Shilian. We must resolutely oppose hegemonism and power politics and work together to promote global peace and shared prosperity. Our world is undergoing profound changes unseen in a century. It has entered a new era of turbulence and transformation marked by the resurgence of unilateralism and protectionism, and widening deficits in peace, development, security, and governance. In response, Chinese President Xi Jinping has launched the initiative of building a community with a shared future. Kasabay nito ay inspirasyon naman ang hatid ng Republika ng kanilang ipakita ang strong army forces at advanced technologies ng kanilang sandatahang lakas. Gamit ito hindi lamang sa pangseguridad na proteksyon sa kanilang bansa, kundi para na rin sa kanilang mga programang layunin ay tumulong sa iba't ibang nasyon. Upang opisyal na simula ng kaganapan, pinangunahan ni Ambassador Wang ang tradisyong wine toast, simbolo ng pagkakaisa, patuloy na magandang samahan at koneksyon sa pagitan ng mga panauhin. Samantala, bukod sa founding anniversary, kanila ring ginunita ang ika-80th anniversary ng pagkapanalo ng China laban sa marahas na puwersa ng Japan at World Anti-Fascist War. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagtutulungan na ang Department of Energy o DOE at National Electrification Administration o NEA na makabitan ng kuryente ang mga kabahayang malalayo sa komunidad sa bansa. Ito'y alinsunod sa naging pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na mula sa 2.2 milyong bahay na nakabitan na ng kuryente, dadagdagan pa ito ng administrasyon hanggang matapos ang taong 2028. Samantala sa mga kabahayang nasa liblib at bulubunduking parte ng bansa na hindi makakabitan ng linya ng kuryente, parte ng solusyon ng DOE ang pagtatalaga ng solar home systems.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BSKE 2025 postpone bill, inaasahang malagdaan ni PBBM. DOTR, ibabalik operasyon ang Dalian trains bago matapos ang 2025. PBBM, itinalaga ang mahigit 18 billion pesos upang palaganapin ang benteng bigas meron na program sa bansa. Korte Suprema, nakumpleto na ang draft para sa panuntunan ng Filipino Sign Language sa hukom. Drag Race Philippines Legion Royale, inilabas na ang official trailer. Barbie designers Mario Paglino at Gianni Grossi pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.